Ngunit hindi alam ni Professor Ye na nag-sleepwalk siya kagabi. Tinanong niya siya kung nagpuyat ba siya. Sinabi niya na ang kakulangan sa tulog ay makaapekto sa trabaho at may hangganan ang lahat. Habang iniisip iyon, galit siya, sino ba ang hindi nagpapatulog sa kanya? Napilitan si Si na umuwi upang mana ang napakalaking yaman ng kanyang pamilya. Hindi inaasahan, nakatanggap siya ng tawag sa telepono. Sinabi rito na ang benta ng kanyang bagong labas na comic ay umabot sa number 1. Para sa kanyang mga ideals, pinili ni Si na talikuran ang mana at ipagpatuloy ang comic art. Hindi inaasahan, pinilit siya ng kanyang kapatid na ipasok sa isang kotse. Hinarangan niya ang pinto at ginamit ang telepono ni Ni upang sagutin ang tawag. Hindi inaasahan, si Shen pala ang nasa kabilang linya. Ngunit hindi nila nakilala ang boses ng isa't isa dahil mahina ang signal. Ilang pangungusap lamang ang kanilang napag-usapan bago nila ibinaba ang tawag. Tiningnan ni Professor Ye ang telepono.